Okay guys, dumating na yung ating brake and clutch lever guard. Ang haba ng pangalan niya. So ito yung Acerbic ba? Or Acerbic. So whatever you may call it. Actually, mura lang to, 550 lang yata to sa Lazada. So ang purpose nito, kahit ma-drop mo siya, okay lang, hindi siya masyadong expensive. So ito, sticker lang siya. Actually, na-open ko na to pero baligtad yung pagkakalagay ko ng pangalan, kaya hindi ko na lang siya ikakabit. Tatanggalin ko na lang to kasi dapat nakaganyan. So, mangyayari niyan, baligtad yung pangalan. Ganito ang kabit niya eh. Ganyan. Tatanggalin ko na lang siya pag naikabit ko na. Alright? So, hindi naman pwedeng ganito. So, tingnan natin kung tama. Try lang. So, wala. Mali. Mali talaga kasi nasa labas yung lever guard. So, dapat ay ganito. Ayan. Cover yung guard niya. Teka, parang baligtad. Try nga natin dito sa mas malapit. Sa kabila. Oops, tama naman pala. Ha, akong mali. So, tama yung kabit ko guys. Nakabit natin siya dyan. So, may space pa. So, tama. Pero ayoko ng pangalan eh. So, hayaan na lang kaya muna natin siya dun. So, akala ko ganito yung kabit. So, I was right. I was wrong. At, kasama yung mga bracket niya. Ito. Check natin kung tama. Yun. So, sa murang halaga, meron tayong protection ng brake and clutch lever. And then, wala naman tayong planong palitan to ng mga aftermarket. Masyado nang mamahal yung gastos natin. And yung handlebar niya, kasi yung iba may pro taper at saka rental. So, ako okay na siguro muna to. Pansamantala. Yung handlebar niya. Medyo maliit siya oh. Medyo maliit nga pala siya. Kasi pag nagpalit tayo ng handlebar, palit din tayo ng itong, palit lahat to, tanggal lahat to. So matrabaho yun, ayoko nung ganun. Or wala pa akong time. Yan. And then, dumating na rin pala yung ating top box bracket. Ayan. So pinili ko lang na design is yung minimalist lang. So, mayroon siyang grill type siya. Ayan, may butas-butas dyan. Para gumaan, magaan pa rin. So, gagamitin ko lang naman siya kapag meron tayong long ride. Kailangan natin lalagyan ng mga gamit. So, unboxing na rin natin to. Then, mamaya, kabit natin. So, Lazada pa rin. So, mura lang to, no? Kasi naka-save tayo ng almost 300 pesos. Lagay ko sa screen natin yung link. At kung magkano natin nabili to, tsaka yung ating na-save. So, heavy duty to. Actually, ang unang hinahanap ko talaga, yung genuine na top box bracket or rack. So, eto, kahit papano, is mas mura siya. Nasa 1.9 lang yata to. At eto, yung kanyang, kompleto naman yung mga ano niya. Oh. Stainless pa. Oh. Diba? Stainless. So, ayan. Power Rack ang brand niya. Ayan o. So, lightweight naman siya kahit paano. Kasi yung iba, full or buo. So, yung bakal, syempre mabigat. Ito, pwede naman sa top box to or pwede din lalagyan ng luggage. Extension lang naman yan. Ayan, ganyan yung itsura niya guys. Power Rack. Hindi ko alam kung tatanggalin ko to. O, bahala na yung sticker niya. Let's go. Kabit natin to. So, kailangan nating butasin yung ating handle grip para mailagay natin to dito sa gilid. Gunting na lang.
screw niya. Yung allen. Ito alloy to. Aluminum. So okay lang. Pansamantala. So mayroon pa ding pre-play itong ating silinyador. So wag niyong tingnan yung sticker kasi minadali ko lang yung pagdidikit niyan kahapon. Testing. Try natin. Yun. Ayos. Pwede na. Alright. So, kabit naman natin yung top box bracket natin. Hindi ba ako nagsisiksik dito? Bantingan natin to. Alright. Nice. Nice. Okay, tapos na. Naikabit na natin ang ating bracket, top box bracket or rack. Ayan. So, minimalist pa rin siya. At maganda nito, kulay itim. Bumagay siya sa kulay ng motor natin. So, tanggalin ko na lang siguro itong sticker na to. Or hayaan ko na lang siya muna dyan. Power rack na yan. So, maganda siya. Hindi siya masyadong dikit, ano. So, yan yung kanyang clearance. Actually, parang mali yung pagkakakabit ko dito. Dapat nakababa pa to. Ayan. Anyway, hayaan na muna natin siya. So, yan lang yung clearance niya dito sa likod. Pero yung clearance niya dito sa gilid, mataas naman. Ito. Ayan. Parang mga 1 inch dito. And then, wala naman siyang sinasabitan. Ayan yung kanyang fairings. At dito siya naka-screw. Yan, di sa kabila. Ayan. So, yan ang itsura. And then sa ilalim, pakita ko sa inyo yung ilalim. Ayan yung ilalim niya. So, may mga stainless siya na bolt. And then, makapal yung bakal niya dito, ano. So, nakaano pa din siya sa chassis. Matibay. Ayan. And then, last is itong ating service na copy. I'm sure copy lang yan kasi napakamura ng pagkakabili natin. Anyway, pag natumba naman, sisira din naman, di ba? So, yun. Ganun din dito sa kabila. So, umangas na yung forma niya. Break-in natin siya. Uwi tayo ng Quezon Province. Alright. Yun, ganda. Ang tindigan niya. So, thank you for watching. So, ito yung bagong update natin sa ating Honda CRF 150L. At, let's go. Daming markings. Fingerprint. Tapos may mga oil. Gasa natin itong motor na to. Okay. Thank you for watching. Bye-bye.